sa Biblia ay, sa Hebrew ay pronoia. Sabi po dito ay forethought or providential care. To make provision for a thing. Sa ibang meaning, ang ibig sabihin po nito ay divine care. Ano po? Dumating na ba sa pagkakataon na sa buhay niyo para kayong mamamatay na tapos parang hagip na lang? Meaning to say, kunwari parang nandyan po kayo sa tapat tapos biglang may dumaan na jeep sa harapan ninyo at ganito na lang. Na parang hindi mo ma-explain na bakit ako, yung katiting na lang, mamamatay ka na. Parang ganun po sa sitwasyon na yun. Pero biglang parang hindi pa. Ayan po ba? Or, kuwari may isa kang pupuntahang lugar, medyo na-late ka, at nung na-late ka dahil sa mga iba't ibang circumstances ay biglang pag alis mo ng bahay, nakita mo, merong isang jeep na na-aksidente, yung jeep na dapat masasakyan mo. May isang pagkakataon, di ko po alam kung nabalitaan niyo yung tumaob na bangka sa Talim Island na 27 ang namatay. Kasi ito po ay tumaob at nakulong sila sa loob. Nalulod sila lahat. 27 ang namatay. Yung kapatid ko noon ay papunta sa youth camp kasi may youth camp po doon na ginaganap at doon kami umaattend sa District 8. Sabi ng kapatid ko, "Kuya, pauwi na ako ng Bible School. Susunod na ako dyan." At nung pumunta siya, doon sa pinakadaungan ng bangka ay sumakay na siya doon sa bangka. Sa di malamang kadahilanan ng kapatid ko kasi gutom eh. Nagutom siya at bumaba siya doon sa bangka. Pagbaba niya ng bangka, bumili siyang burger at pagbalik niya, naiwan na siya ng bangka. Naiwan siya. Ang ginawa niya, sumakay siya doon sa isang bangka na puro bagahe lang ang laman at doon siya nakisakay kasi maliliit na siya sa gawain. Hindi, nandun ako sa Talim, nandun ako sa isla, sa pinaka-isla. Biglang may dumating na balita na may isang bangkang tumaob at ako'y alalang-alala kasi yung kapatid ko ay walang cellphone noong panahon na yun kasi ang kanyang cellphone ay nasira. Sabi ko, naku, search ako ng search, baka may listahan na ng pangalan ng mga salumutukan. Maya-maya bigla siyang dumating. Sabi niya, "Kuya, buti na lang sumunod ako sa Panginoon." Buti na lang nag-aral ka ng Bible School, pero kung hindi, sabi sa kanya, "Buti na lang. Kuya, nakasakay na ako doon. Nagutom lang ako bigla, kaya bumaba ako. Tapos pagbalik ko, minsan nakakatulong din ang gutom eh." Pagbalik ko, wala na. Alam nyo, naiyak na lang ako sa Panginoon kasi pananagutan ko yun. Bilang pastor niya rin po ako. Kapag may nangyari sa kanya, ang sisisihin ng magulang ko, walang iba kundi ako. Sabi ko, "Panginoon, salamat sa pag-iingat." Amen. Alam nyo, nakakalungkot. Doon sa 27 na yun, may mga kapatiran na naroon. And mostly ng kapatiran na naroon ay mga backslider. Yun na, nakakalungkot. Amen po ba? Merong isa doong pastor na nakasakay na nakaligtas. 27 yung namatay. At ang buong Talim nun ay sobrang tahimik kasi sa nangyari na yun. Pero alam niyo po ako, yung puso ko, sabi ko, "Panginoon, salamat at iningatan niyo kapatid ko." Yun yung po yung tinatawag na providence. Amen? Divine care. Nawa niyo po ba? Yung hindi mo maipaliwanag na pag-iingat ng Panginoon. Nawa niyo po ba? Tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos. Genesis chapter 41, 37 to 42. Kung na lamang po ang babasa, sundan na lamang ng inyong mga paningin. Sabi dito, "Nagustuhan ng hari at ng kanyang mga opisyal ang mungkahi ni Jose. Sinabi niya sa kanyang opisyal na wala na tayong makikita pang ibang tao na kagaya ni Jose na ginagabayan ng Espiritu ng Diyos. Kaya sinabi ng Paraon kay Jose, sapagkat sinabi sa iyo ng Diyos sa mga bagay na ito, wala na sigurong iba pang tao na may kaalaman at pangunawa na kagaya mo.
40 to 41, gagawin kita ngayong tagapamahala ng aking kaharian at tagapamahala ng kaharian ng aking kaharian at gobernador ng buong Ehipto. At susunod sa iyo ang lahat ng tauhan ko, pero mas mataas pa rin ang karapatan ko kaysa sa iyo. Tinanggal agad ni Paraon ang kanyang sinisiing na pantatakang sinuot sa daliri ni Jose. Pinasuotan niya si Jose ng espesyal na damit na gawang telang lin at pinasuotan ng gintong kwintas. Kilala natin si Joseph. Ano po? He was also known as Joseph the Dreamer. Amen. Bakit siya tinawag na Joseph the Dreamer? Madalas siyang managinip at madalas siyang nagpapaliwanag ng panaginip. Amen po ba? Hindi po siya manghuhula. Ito po ay binibigay sa kanya ng Panginoon. Alam natin ang storya. Amen. Meron pa po ba dito hindi nakakalam ng storya ng Joseph the Dreamer? Ikwento ko pa po ba? So alam na natin. Amen po ba? Alam natin ang storya, nainggit sa kanya ang kanyang kapatid, mga kapatid, dahil paborito siya ng kanyang ama. Amen. Anong ginawa ng mga kapatid? Pinagplanuhan siya na, hindi naman po patayin. May mga takot pa rin naman sila. Kaya lang, dinala nila si Joseph sa isang lugar at itinapon sa isang balon. Amen. Sa isang malalim na lugar. Pagkatapos ito, kinuha yung damit, pumatay sila ng tupa, winisigan nila ng dugo. Pagkatapos ito, pinakita nila kay Abraham yung damit. Amen. Nasabi nila, patay na po si Jose. Amen. Kay Isaac pala, kay Isaac. Patay na po si Jose. Mga kapatid, nung nakita nila yon, makikita natin na, teka, parang malas naman ang nangyari kay Jose. Amen po ba? Ngayon, ang nangyari, binalikan siya. After naman niyang ihulog doon, kinuha naman siya ulit. Kaya lang, pagkakuha sa kanya, anong ginawa sa kanya? Ibinenta. Para maging alipin. Pagkatapos nung ibinenta siya bilang alipin, ang nangyari sa kanya, yung bis na mapasama siya bilang alipin, ginalingan niya. Ang nangyari, naging mayor siya. Amen, mayor tomo ng isang bahay, at ang bahay na yon ay pagmamayari ni Paraon. Naging pinagkakatiwalaan siya ni Paraon tuloy, ni Potiphar. Pinagkatiwalaan siyang lubos ni Potiphar, kaya lang nangyari na dahil sa sobrang gwapo ni Jose, yung asawa ni Potiphar ay pinasok siya sa isang silid at inakit. Ngayon, nung inakit nung asawa ni Potiphar si Jose, anong ginawa ni Jose? Kaiba sa ginagawa ng karamihan ngayon. Kasi kung iba yan, susunggaban na yan. Ano po ba? Kasi hindi nag-aasawa ng taga-Egyptio na hindi ka akit-akit. Ano po ba? Ang nangyari, sabi doon, Joseph Lee, nilayasan siya ni Jose. Amen. Hindi siya nagpaakit. Ang nangyari naman, nakuha niya yung kapirasong damit ni Jose at nagsisigaw siya. At ang sinisigaw niya ay siya ay tinangkang gahasakin ni Jose. Ngayon, nagalit si Potiphar at ipinakulong siya. Amen po ba? Pagkakulong naman sa kanya, ano nangyari? Ginalingan niya rin doon sa loob ng kulungan at dumating sa punto na siya ay naging mayor din sa kulungan. Siya pinagkatiwalaan. Amen? Gustong-gusto siya ng mga tigabantay. At ano nangyari? Meron siya nakasamang dalawa, yung isa na naginip at pinaliwanag niya, yung dalawa na naginip at pinaliwanag niya parehas yung panaginip. Yung isa ay mamamatay, yung isa ay mabubuhay at pagbalik sa pagtatrabaho sa Paraon. Sabi niya lang doon sa dalawa, sige, ito na yung panaginip, napaliwanag ko na sa inyo, yung isa sa iyo mamamatay, yung isa hindi. Alalahanin sabi niya doon sa isang mabubuhay, alalahanin mo sana ako pag naroon ka na kay Paraon. Kasi gusto niya makalaya eh. Amen mo ba? Nangyari, nakalabas yung kasama niya. A year goes by, nakalimutan siya. Ngayon, ang nangyari na naginip si Paraon. Nung nanaginip si Paraon ay naalala bigla nung nakasama niya sa kulungan na, teka, meron nga pala kaming kasama sa kulungan na nagpapaliwanag na
panaginip. Amen? Alam nyo, kung titignan natin yung istorya na ito, parang napakadali. Amen po ba? Parang ganun-ganun lang. Pero kung papansinin natin ito, ni isa naman sa atin, meron po ba ditong gustong ibenta siya ng sarili niyang kapatid? Amen. How hard it is. Gaano kahirap para kay Jose, emotionally, physically, and mentally, yung mga naranasan niya. Amen? Gaano kahirap na ibenta ka ng mga sarili mong kapatid dahil sa inggit. Amen? Gaano kahirap na alipinin ka ng ibang tao at daling ka sa bayan na hindi mo bayan. Gaano kahirap na magtiis ka sa isang kulungan na wala ka namang ginawang masama. Amen po ba? Yung nakaranas na po ba ditong makulong? Wala pa naman. Amen po ba? Makukulong pa lang. Hindi naman. Wag. Amen po ba? Wag. Wala eh. Amen po ba? Pero may isang bagay tayong makikita. Ano po? Merong isang bagay na meron si Jose kung bakit sa kabila ng mga pinagdadaanan niya ay nagtatagumpay siya. Nagiging favorite siya. At na nakikita ng mga tao sa kanya na mapagkakatiwalaan tong tao na to. Basahin po natin yung isang talata. Simulan natin 39. Sabi dito, nang dinala si Jose sa mga Ismaelita na sa Ehipto, binili siya ni Potifar na isa sa mga opisyal ng Paraon. Si Potifar ay kapitan ng gwardya ng palasyo. Ginagabayan ng Panginoon si Jose kaya naging matagumpay siya. Doon siya nakatira sa amo niyang Ehipsyos na si Potifar. Nakita ni Potifar na ginagabayan ng Panginoon si Jose at pinagpapala ang lahat ng kanyang ginagawa. Basahin ulit natin verse 20. May tatlong sequence po dito. Una, nung dinala na siya bilang maging alipin ni Potifar. Ito naman yung pangalawa. Ikukulong na siya. Pero ang sabi dito, pero kahit nasa bilangguan si Jose, ginagabayan pa rin siya ng Panginoon at dahil sa kabutihan ng Panginoon, panatag ang loob ng tagapamahala sa bilangguan kay Jose. Amen. Pangatlong senaryo, hindi nag-aalala ang tagapamahala ng bilangguan sa mga bagay na ipinagkatiwala niya kay Jose, 23. Dahil ginagabayan ng Panginoon si Jose at pinagpapala ang lahat ng kanyang ginagawa. There is something in Joseph na wala sa iba. Amen. Ano yon? Sinasamahan siya ng Panginoon. Amen po ba? Alam nyo, nung inaaral ko po ito, matagal na po kasi ito, pero nung inaaral ko ito, doon ko na-get si Moses kung bakit dumating sa panahon na nung sinabi ng Panginoon sa kanila, sige, makakatawid na kayo sa lupang pangako. Exodus chapter 33 verse 14, sa mga sumusunod. Ang sabi doon, sige, makakatawid na kayo sa lupang pangako. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya ay, hindi na ako sasama. Bahala na kayo. Kasi baka pag sumama pa ako, ang sabi ng Panginoon, mapatay ko lang kayong lahat. Bakit kaya sila mapapatay? Dahil sa kanilang sobrang kakulitan, sobrang kasalanan, at sobrang katigasan ng ulo. Sabi ng Panginoon, kaysa maedita pa ako sa inyo at ma-one click ko kayong lahat, di na lang ako sasama. Sabi ni Moses, Panginoon, if your presence doesn't go with us, I don't want to go to that place. Kung hindi sasama ang presensya niyo sa amin, huwag na lang kaming tumawid. Nanuhan niyo po ba? Kasi, the presence of the Lord is our identity. Amen.
Ang Kristiyanong hindi sinasamahan ng presensya ng Diyos ay walang pagkakakilanlan bilang isang Kristiyano. Alam mo ba natin ito? Matakot tayo kapag tayo mga Kristiyano pero nakikilala na lang tayo pag maka-t-shirt tayo may verse. Amen. Tapos kapag wala na tayong t-shirt na may verse ay hindi na tayo nakikilala. Matakot tayo makikilala tayong Kristiyano kapag may pangalan na lang sa damit natin ng simbahang kinaaniban natin. Amen. Ang kailangan na makita sa atin talagang Kristiyano tayo. Amen. At mga kapatid, hindi tumako sa 40 taon ang iglesyang ito kung hindi ito sinamahan ng Panginoon. Amen po ba? Dahil baliwala ang 40 taon kung ang isang taon ay sinamahan at yung the rest ay hindi. Amen. Kaya lamang tayo nagpapatuloy ay dahil patuloy tayo humihingi ng pagsama sa Panginoon, and it is our identity. Amen. Identity natin ito. Tayong lahat. Tayong mga taga-Door of Faith. Amen po ba? Tayong mga Kristiyano, regardless of our denominations. Amen. Lahat tayo mga kapatid, kailangan natin ng pagsama ng Panginoon. Amen. We cannot go, believe, and experience kung hindi tayo sasamahan ng Espiritu ng Diyos. Amen. Hindi natin makakausad. Hindi tayo makakapaniwala at di natin ma-experience ang Diyos kung hindi niya tayo sasamahan. Amen. Baliwala ang lahat ng bagay. Baliwala pag gumising tayo kinabukasan kung hindi tayo sasamahan ng Panginoon. Amen. There are benefits. Amen po ba? May mga benepisyo ang pagsama ng Panginoon. Una, dahil sinasamahan si Jose ng Panginoon, nakapamuhay siya ng matuwid sa harap ng Diyos. Amen. Ang pamumuhay na matuwid sa harap ng Diyos ay kinakailangan. Pansinin natin ito si Jose. Kahit saan siya dumating at kahit saan siya pumasok, never siyang na-compromise. Amen. Naging alipin siya sa bahay ni Potifar. Anong ginawa niya? Kahit inakit siya ng asawa niya, nanatili siyang mamuhay ng matuwid. Nakulong siya, pero hindi natin siya nakitang nakipamuhay sa mga nakakulong doon na dahil may kasalanan. Amen. Sa halip, namuhay siya ng may kabanalan sa Panginoon. Pangatlo, nandun sa Ehipsyo, itinaas ang kanyang pangalan sa Ehipsyo, pero never natin makikita na sumamba siya sa Diyos-Diyosan ng Ehipsyo. Amen po ba? Sa halip, nanatili siya tapat sa Diyos at namuhay siya ng matuwid. Nakita din natin yung Jose na namuhay siya na laging nakikinig sa salita ng Diyos at nakikinig sa kung anong instruction ng Diyos sa buhay niya. Amen po ba? And that is one way na makita natin kung ano ba talagang kalooban at kung ano ba talaga yung nais ng Diyos sa buhay natin. Joseph lived in the providence of the Lord with people around him know that the Lord guided him. Makikita natin, nakikita ng mga tao na sinasamahan siya ng Panginoon. Amen. Isang panalangin natin na paglabas natin sa iglesia ito, kada linggo o araw-araw, makita ng mga tao kahit sa mga kanya-kanya nating hanap buhay, kanya-kanya nating pamilya, kanya-kanya nating tahanan, na makita pa lang ng tao na bibless na sila. Amen po ba? Na makita nila, sinasamahan nga ito ng Panginoon. Amen. O may mga pagkakataon pwede na natin sabihin, tao lang naman talaga tayo. Amen. Hindi laging mapiplease ang mga tao sa atin. Amen. Pero dapat maranasan nila at makita na sinasamahan nga tayo ng Panginoon sa bawat bagay na ginagawa natin. Amen. Ano sabi sa Roma? Lahat ng gagawin natin sa ikaluluwalhati ng Diyos, sa pamamagitan noon ay makikita ng mga tao sa atin na tayo ay Kanyang sinasamahan. Amen. Providence.
supply of care, provident care. Amen po ba? Gusto po ba natin sasamahan tayo ng Panginoon? Amen. Gusto po ba natin na lagi tayong iniingatan ng Diyos? Amen. Isa pa, ang root word ng providence ay provision. Amen. Gusto po ba natin lagi nagpo-provide ng Panginoon sa atin? Amen. Gusto po ba natin laging ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng pag-iingat na talagang ninanasan natin? Patuloy tayong manangan sa presensya ng Diyos. Amen. Ano po, di ako mahaba magsalita. Alam ko kapag ganito masaya kayo. Di ko po alam, nakapagsalita na po ba dito si Pastora Evelyn? Patalo. Hindi ko alam, nakapagsalita na siya dito. Kita ko po yun. Madalas po yung 30 minutes lang. Isa po mas maikli ako magsalita. Kaya maaga natatapos yung service namin sa Danay. Pero alam niyo po, i-direct to the point ko na, hindi tayo magtatagumpay kung hindi tayo sasamahan. Amen. Meron pang isang awit. Ang nag-compose din yung kaninang nag-compose yung kanina, sabi doon, makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo. Makamtan ko man lahat. Sabi doon sa isang, kung ako ay lalayo sa'yo at aalis na gusto, ay bigo pa rin, ay hungkag pa rin. Hindi po yung hungkag, walang laman. Ang puso ko. So natin yung maman. Amen. Wala naman taong ayaw na hindi yumaman. Amen. Lahat ginagawa natin yung part natin para makapag-provide sa lahat ng bagay. Nagtatrabaho tayo para makamtan yung mga pangarap natin. Amen po ba? Pero sabi ko sa amin, makamtan man natin lahat ng bagay sa mundo. Amen. Minsan naalala ko yun, yung kay Moses. Lupang pangako na yun eh. Amen po ba? 40 araw at 40 taon at 40 mga kapatid, 40 taon silang naglakbay sa ilang alang-alang sa makamit nila yung lupang pangako. Ano po ba? Gaano katagal yon? Generations past, hindi pa sila nakakarating. Tapos nung umakyat si Moses sa bundok, ipinatanaw sa kanya ng Panginoon yung lupang pangako. Kitang-kita niya na yung lupang pangako. Tapos sabi ng Panginoon sa kanya, hindi na ako sasama. Kaya ang sabi ni Moses, wala siyang pakialam kahit na 40 taon siya naglakbay. Tapos makamit niya yung lupang pangako pero hindi niya naman kasama ang Panginoon. Huwag na lang. Amen. Dumating kaya sa panahon na sagutin o makamtan mo yung pinapanalangin mo na napakatagal. Kaya lang, nasabihin ng Diyos sa'yo, sige, pagkakalob ko na sa'yo yung matagal mong pinapanalangin, kaya lang pag nasa iyo na yan, hindi na ako sasama sa'yo. Ano niyo po ba? Parang ganon. Nakikigits siya na po ba yung gusto kong sabihin? Parang ganon. Pare, 20 years mong pinanalangin na magkaroon ka ng sarili mong bahay. Sabi ng Panginoon sa'yo, sige, bibigyan na kita ng bahay, kaya lang, hindi na ako sasama sa'yo. Amen. Ngayon, doon makikita kung anong mas patimbang. Ang Diyos o yung mga bagay na ninanasan natin. Amen po ba? Sabi ni Moses, parang ganito yan eh. Ilang taon na nag-aaral ng mga bata ngayon? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Ka-college pa yan, 4 taon. 16 years. E kung magdodoktor pa yan, 10 taon. Amen. Magmamaster pa, kung ano-ano pa nga aralin yan. Buong buhay ginugol. Tapos makakamit mo na yung diploma. Tapos biglang sabihin ng Panginoon sa'yo, sige, hawakan mo yung diploma, pero hindi na ako sasama sa'yo. Amen. Bahala ka, Lord. At gusto ko may diploma.
Ganun po ba? Pinagtiisan ko to na napakahabang panahon. Halos makalbo ako sa kaaral. Amen? Halos anin ko yung pagsama mo, pinaghirapan ko to ng matagal. Pero si Moses, apart from those 40 years na paglalakbay nila sa ilang, nung natanaw niya yung lupang pangako, maganda, amen? Yun na yung pinangako sa amin. Kaya lang sabi ng Panginoon, hindi na ako sasama. Kasi pag sumama ako sa inyo, mapapatay ko lang kayong lahat. Sa akuntan. Sabi ng Panginoon, sabi ni Moses, Panginoon, if your presence, may kanta nun if your presence doesn't go with us, we don't want to leave this place. Di na kami aalis sa lugar na to kung hindi nyo kami sasamahan sa lugar na yun. Ganun kahalaga yung pagsama at presensya ng Panginoon. Ganun kahalaga yung providence ng Panginoon. God will not provide a divine care to us. Mapapahamak tayo. Alam ni Moses yun. Amen? Mapapahamak tayo. Kaya maraming mga kabataan, ito po lagi ko sinasabi, marahil ngayon, ilang taon na tayo, siguro mga high school, grade 11, grade 12, active tayo sa church. Marami tayong free time. Amen mo ba? Marahil, minsan nga, wala na. Pero isa yung napansin namin, mga pastor, bilang mga pastor ko, isa yung napansin namin, habang tumatagal kami sa paglilingkod, may mga kabataan na after magtapos ng high school, or ngayon ay senior high, dumating ng college, medyo first semester, second semester, nakaka-attend pa yan. Pero kapag lumaki yung obligasyon nila sa pag-aaral, nakakalimutan na nila ang church at nakakalimutan na nila ang Diyos. Di na sila umattend, di na sila naglilingkod at anong nangyayari hanggang sa makatapos, ganun na yung sistema. Babalik sa church pagka-graduate. Bakit bumalik? Naging palpak lahat ng nangyari sa kanila. Akala kasi natin, kapag marami na tayong obligasyon, pwede ko munang isang tabi ang Panginoon. Amen. Akala natin, pag marami na tayong obligasyon, pwede ko munang iset aside to at unahin ko muna to kasi naiintindihan naman ng Diyos yan. Amen. Totoo, naiintindihan naman tayo ng Panginoon sa mga ginagawa natin. Amen. Pwede gawin natin to para sa buhay natin kasi nga may kasabihan ng mga Pilipino, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Amen po ba? Pero alam niyo po ba, minsan, mali rin yun. Amen? Ang Diyos ay hindi lang basta naawa sa atin. Amen? May awa ang Diyos, pero may biyaya din ng Panginoon para sa mga tao na handang sumunod sa kalooban niya. Amen? Kaya nga hindi pwedeng ipaghiwalayan Sabi doon ni David, surely mercy, surely grace and mercy will follow me all the days of my life. Sabi ni Hari David, ang awat biyaya mo ang susunod sa akin habang ako'y nabubuhay. Amen? Pero ano sabi doon sa Psalms 23? Amen? Ano sabi doon? Meron po kami kabisado, Psalms 23. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Amen? Dadali niya ako sa para. Merong isang talata doon, verse 5, na talagang tumatak sa akin. Sabi doon, even though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for thou hast with me. Dumaan man ako sa lilim na dako, o dumaan man ako sa dilim, ay hindi ako matatakot sapagkat ako'y sinasamahan mo. Amen? Tapos sabi doon, dahil sinasamahan siya ng Panginoon, surely mercy and goodness will follow me all the days of my life. Pagpapalain ka ng Diyos kung sinasamahan ka niya. Amen po ba? Mga kapatid, di masamang mag-aral, hindi masamang magtrabaho, at hindi masamang gawin yung mga bagay na para sa mga pangarap natin. Amen? Lahat ng bagay na yan ay pwede natin gawin, kaya lang
Huwag nating isipin na tayo bilang mga Kristiyano ay aalis sa pagiging Kristiyano at darating ang panahon na akala natin kaya na natin gawin yung mga bagay sa pamamagitan lang ng sarili natin lakas, kaya gagawin na lang natin yun sa pamamagitan ng ating sarili. At nakalimutan natin na ang nagpapala ay ang Diyos. Amen. Nakalimutan natin na ang pagsama ng Panginoon ay napakahalaga. Amen. Kailangan yun. Kaya nga sa Acts chapter 1, mga kapatid, ano sabi ng Panginoon sa mga alagad? Aalis na siya, aakyat na siya sa kalangitan. Ang sabi niya sa mga alagad, mag-antay kayo. Amen. Wait until the promise of the Father, sabi niya, the Holy Spirit ay pumunta sa inyo. Magantay kayo. Ilan sila naghantay? 500. Ilan silang natira? 120. Wala man lang sa kalahati yung natira. Amen. Kasi yung nag-iisang paraan para makaalpas sila na wala ang Panginoong Jesus ay yung inaantay nila. At sino yon? Ang banal na Espiritu. At liba na lang nasamahan sila ng banal na Espiritu, hindi sila magtatagumpay. Amen. Acts chapter 2, ano nangyari? Bumuo sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Sinamahan sila ng Panginoon. At totoo nga, yung sinabi, binigyan sila ng kapangyarihan. At yung kapangyarihan na yon ang tumulong sa kanila para maipangalat ang salita ng Diyos sa Jerusalem, Judea, Samaria, sa lahat ng dako ng daigdig na ito. Amen. Kasi sinamahan sila ng Panginoon, kaya sila nagtagumpay. Amen. Amen po ba? Amen. So natin magtagumpay sa buhay na ito. Samahan tayo ng Panginoon. Sa Tanay, meron po akong kaibigang pastor doon at may anak siya. Yung anak niya ay musician. Nakasama ko silang tumugtog nung nakaraang event po sa amin. Nakakatuwa yung testimony kasi siya po ay tawag doon physical therapist. Ano po? Nag-aaral siya ng physical therapy. Alam nyo, hindi pwede, bagamat siya ay nag-aaral sa Maynila pa, taga Rizal, yung church ay sa Rizal, hindi pwede, kahit minsan magulang niya na nagsasabi, anak, pwede namang hindi ka na umattend ng prayer meeting kung talagang busy ka dyan sa pag-aaral mo. Mga magulang na yun sabi niya, hindi po mami, tutugtog pa rin ako. Uuwi pa rin ako every prayer meeting. Uuwi pa rin ako every Sunday. Alam niyo anong ginawa niya? Ganon pa rin. Nagdilikod pa rin siya sa Panginoon. Kahit na hectic yung schedule niya, naglalaan siya para sa Panginoon. Ito ang nangyari. Unang try niya ng board exam, bumagsak siya. Siguro kung sa atin mangyayari, parang, Lord, teka, naglikod naman ako Pero hindi yun ang bagay na napanghina sa kanya. Sa halipan ginawa niya, nag-try ulit siya. Nag-review siya, alos na pulong siya sa kwarto. Pero kada gawain, naroon siya. Tumutugtog pa rin siya. Nangangaral pa rin siya. Tuturo pa rin siya ng bata. Tuturo pa rin siya ng sayaw. Ganun pa rin. Ano nangyari? Sa second try niya, pinagtagumpay siya ng Panginoon. Isa na siyang licensed physical therapist. Lately lang, nakakataon taon lang. At hindi siya nagtagumpay dahil sa sarili niya lang. Nagtagumpay siya kasi pinagtagumpay siya ng Panginoon. Amen. Kung akala natin na sa simpleng pag-absent para sa isang gawain ay babagsak ka, mga kapatid, ito lagi namin sinasabi, it's a matter of sacrifice. Amen. Sa paanong paraan ka magsasakripisyo alang-alang sa gawain. Amen. Ang nakakalungkot, maraming kabataan ngayon, idadahilan yung school kapag may church works. Idadahilan yung school, idadahilan yung trabaho, pero pag binisita sa bahay, maghapong nakaselfo. Hindi gumagawa ng assignment. Maraming ganon.
Pero pag sa church, pwedeng idahilan. Meron po kasi kaming project. Meron po kaming practice na ganito. Ang haba-haba ng oras, hindi ginawa. Tapos, i-expect natin pagtatagumpay tayo ng Diyos. Tapos kapag hindi tayo nagtagumpay dahil sa mga kapalpakan natin, akala natin ay, tawag dito, Diyos ang may kasalanan. Hindi po. Tayo. Kasi liban na lamang talagang samahan tayo ng Panginoon, hindi tayo magtatagumpay. Amen. Kaya sabi nga sa Atabi, kailangan ng pagsama ng Diyos. Kaya si Haring David, meron pang sinabi si Haring David, sabi niya, one thing I have decided, I desired of the Lord. Psalms 27:4. One thing have I desired of the Lord that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Ang sabi ni Haring David, gusto kong manahan sa presensya, tahanan ng Panginoon, lahat ng dako ng aking buhay. Amen? Sabi dyan, all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Amen? Sabi dyan, lahat ng araw ng buhay ko, gusto kong ilaan sa Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, katulad noon ni Jose, nagtagumpay siya hindi dahil sa magaling siya, hindi dahil sa kung ano pa man, kung hindi dahil sinamahan siya ng Panginoon. Amen? It is good na magawa natin yung mga paraan natin, pero it is much good and much better kung sinasamahan tayo ng Panginoon at yung providence ng Lord ang nasa sa atin. Amen? Let us seek for God's everlasting providence. Amen? Tayo ay patuloy na makaabot sa nais ng Diyos at sa pagsama ng Panginoon sa atin so that we may go, believe, and experience what God has planned us to do. Amen? Kasi sinasamahan tayo ng Panginoon. Amen? Amen. It is our identity. Makita ng mga tao at mapagpala sila sa atin dahil sinasamahan tayo ng Diyos. Tama na yung pagsasabi ng ibang tao sa atin na parang tayong mga kampo ni Satanas. Hindi ganon. Kailangan kampong tayo ng Diyos. Amen. Kailangan makita sa atin ng mga taong sinasamahan talaga tayo ng Panginoon. Mga kapatid, sa paghayo, alam mo ba natin, kaya nating mangaral ng tig-isa at makapagligtas ng isang kaluluwa. Pero yung makita ng ibang tao sa atin na sinasamahan tayo ng Panginoon, kaya natin magligtas ng sandamakmak. Amen po ba? Pwede tayong mangaral, pero pag nakita ng mga tao sa atin na sinasamahan tayo ng Panginoon, sila na mismo magtatanong, amen? Sino ang bumago sa iyo? Bakit kada nakikita kita, napagpapala ako? Bakit kapag kada nakakasama kita, blessed na blessed ako? Amen? Sabi diyan si Jose, lahat ng hawakan ng kanyang kamay, pinagpapala. Amen po ba? Tayo rin. Amen? Lahat ng hawakan ng ating kamay, mapagpala. Lahat ng ating ipanalangin, mag-prosper. Amen? Makita ng mga tao sa atin na sinasamahan talaga tayo ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Nais po ba natin yun? Amen. Amen. Na mga kapatid, yun ang patuloy nating maranasan. Amen. Kaya sabi nga doon sa awit, kami akayin at iyong dalhin hanggang marating ang lalim ng pintig ng iyong puso. Amen. Sabi dito ay, na nagsasabing kay manatili sa aking piling. Panginoon, manatili nga kayo. Amen po ba? Ang gusto ng Panginoon, manatili tayo sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. Amen. Tulungan tayo ng Panginoon. Manatili tayo sa Kanya hanggang sa magkita-kita na tayo sa langit.
Pagka sabi ng aking kapatid kanina, huwag po na ngayon. Ano makita tayo ng Panginoon? Amen? Makita natin si kapatid na ganito na punta sa langit dahil sinamahan siya ng Panginoon. Amen po ba? Tayo lahat po ito. Awitin nga natin ng awit. Naunawa po ba natin yon? We need God's providence. Amen. And this providence is everlasting. Kaya salamat sa mga. Hallelujah. Ano po ba tayong lyrics? Minsan, kaya napapagod tayo. Kapaplano ng kapaplano kung anong mangyayari kinabukasan. Amen. Napapagod tayo kay isip na kung ano bang mangyayari sa buhay na ito sa hinaharap. Pero alam niyo po, ang sabi dito sa awit na ito, parang alon lang sa dagat nung dumating ang Panginoon. Amen. Ang Diyos ang bahalang kailangan na lang natin sumakay sa alon. Amen. Sumakay sa alon. At makikita natin na dadalhin tayo ng Panginoon sa kung saan tayo dapat nararapat. At salamat sa Panginoon, naririto tayo. Dumating ang Panginoon sa atin. Sinamahan tayo ng Panginoon. Amen. Para sa 40 taon, mga kapatid, sinamahan kayo ng Diyos. At salamat sa Panginoon. Amen. Kasi pinatunayan na sinasamahan niya tayo. Siniba na lang talagang samahan tayo ng Panginoon, hindi tayo magtatagumpay. Hallelujah. Praise Jesus. Kaya tayo magpulis sa Panginoon. Hallelujah. Parang alon sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami yung dalhin.
di nyo kami sasama. Lord, wag na lang, Panginoon. Ang hinanasa namin at ang pangarap namin ay kayo, Panginoon. Ikaw ang pangarap namin, O Diyos, hindi yung mga material na bagay sa mundong ito. Ikaw ang pangarap, ikaw ang nais namin makasama, Panginoon, sa mga pagtatagumpay na inilalim sa amin. Lord, gusto namin magtagumpay na kasama kayo. Hallelujah! Kung kayo may mga estudyante na narito, makamitin yung mga diploma nyo na kasama nyo ang Panginoon. Kung kayo may mga negosyante na narito, makamitin yung pangarap nyo na kasama ang Panginoon. Hallelujah! Ang makasama kayo, yung makasama, yun ang nais na. Bakit wala ang magtatagumpay kung hindi namin kayo kasama? Bakit wala ang magtatagumpay kung gusto namin kung hindi namin kayo kasama? Bakit wala yung matanggap namin yung mga pinapanalaro namin kung hindi namin kayo kasama? Lord, guys, namin kayo kasama. Laging nakasama kayo. Pagkat alam namin walang ibang katiyakan sa buhay na ito, hindi kayo lang. Ang mga bagay ay mawawala, pero kayo ay tiyak, Panginoon. Ang mga bagay ay magkalao, pero kayo ay mananatili, O Diyos. Mawawala ang pamilya, mawawala ang mga bagay sa mundo ito, pero mananatili kayo, Panginoon. Kaninanasan namin ay patuloy na makasama kayo, O Diyos. Makakamit namin yung nagtigana. Makakamit namin yung kalangitan. At makakamit namin ito dahil sasamahan ninyo. Salamat sa inyo, Lord. Purihin kayo ng dakilain. Hallelujah. Praise to Jesus. Purihin kayo. Sa inyo po ang lahat ng papuri. Purihin po ang Panginoon. At ngayon po ay handa po natin ang ating mga pinakamabuting kaloob sa Panginoon. Tayo po ay umikit, tayo manalangin para sa pagkakaloob. Praise you, Jesus. Glorify your name, O God. Dali nga po, Panginoon, na narito kami sa inyong harapan at papakababa. Nagpapasalamat, Panginoon, sa buong isang linggo na inyong kaming binigyan ng lahat ng aming mga pangangailangan. Di niyo nga po kami pinagkukulang sa lahat ng aspeto ng aming pong mga buhay. Kaya o Diyos, ang aming kasampung bahagi ay tanda ng pagbabalik loob sa inyo, Panginoon, sa lahat ng mga
Salamat po sa Panginoon. Ito po ang unang linggo ng taon na papasok sa atin sa loob ng 40 taon. At ang nasaksihan ko lang ay dahil sa 35 na ako ay 35 lang sa 40. Ngunit salamat sa Panginoon, bagamat yung siguro mga 7 o 8 ay hindi ko ginugol sa lugar na ito. Wala pa po akong isip noon. Ngunit salamat sa Diyos, purihin ang Panginoon, at kunin ko pang pagkakataon na ito na magpasalamat sa inyo sa lahat ng mga naging katuwang. Kayo ay naging katuwang namin sa mga bagay-bagay na ating kailangan para pagandahin ang church na ito mula sa magpapaganda, sa pinansyal, at ang inyong sarili na dinala nyo dito ay malaking bagay din yun para sa Panginoon at sa gawain ng Panginoon na tulong. At salamat sa Panginoon dahil may natitira po tayong konting pancit dyan. Pinaluto ko na po. Huwag na po muna po tayong umalis. Naisip ko kanina habang nakaupo ako dyan. Sabi ko, may pancit po nga pala. Magpancit na kaya tayo. Yan. Kaya yung mga nandito ngayon ay huwag madaling umuwi. Huwag po madaling umuwi. Dahil sinara po namin ang gate. Pati ang bahay po ninyo, sinara namin. Okay, tayo po lahat ay tumayo. At salamat sa Panginoon, sa mga nakasama natin na mga tumulong at naging nagawa hanggang sa susunod na mga taon. At ngayong taong ito, ating palaging iisipin na tayo ay maglilingkod sa Panginoon. Ang bawat isa sa atin, sa pamilya natin ay ipitahan natin para makapaglingkod din natin sa Panginoon. Okay? Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa nakaraang taon na inyong tinulong sa amin sa loob ng 40 taong kami naglilingkod sa inyo. At ang mga kapatid na pinadala nyo sa lugar na ito ay naging katuwang namin. Ang gawain ito ay hindi magtatagal kung hindi mo kami tinulungan at sinamahan. Ganoon din naman sa amin. Kami na nandito ngayon ay katuwang din pang nagkabahagi. Yun po ang aming pinagpapasalamat. Dahil kami ay pinagbuklod-buklod ninyo at kami ay binigyan nyo ng kaisipan at kakayanan na nagsama-sama, Panginoon, sa tulong at biyaya ninyo. Nawa ang pagpapala na patuloy namin nararanasan sa loob ng 40 taong ito na inyong ibinigay sa amin ay maranasan pa po namin sa susunod pang 40 taon na ibibigay ninyo sa amin. Salamat po, Diyos. Purihin kayo't dakilain at kayo po patuloy na maparangalan at mapamurihan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Salamat po sa Panginoon. Bago po tayo magpinturan ay meron na po konting ihanda si Mr. Lovely. Okay, pakakabuno muna po tayo kasi medyo nalito ang pag-iuso natin ng pansin. At kung kaya muna natin yung program daw na ihanda sila pastoral. Sa mga pagpalang umaga po, ay tangaling na po sa kasabay po ng pag-celebrate natin ng 40th anniversary po ng ating church. Nais lang po namin bigyan ng appreciation gift po syempre yung ating mga nanay at tatay sa pananampalataya. Tinatawagan ko po ang ating mga pastor at pastora. Pastor Tony po, Pastor Joel, Pastora Carla, Pastora Joanne, Pastora Denise, Pastora Mary Chris at si Pastor Rico po. Pastor Manny. Ay, Pastor Manny, bulan ko po kayo. Parang kayo lang yung pagbigay mo, ha? Nasa inyo daw, sir. Isa rin natin hapon. Asento lang namin ni Kate. Tayo. Ay, Pastor
kayo, tabi-tabi na naman. Galit naman. One, two, three, four, five, six. Sama ka doon. Ako kayo. Ay, Yung dalawa. YouTube. Ako gusto magsama ng aso. Mamaya ka na. Kasama na eh. Ay, may pagkain dito. Pisahan ka ginagawa. Ako sama-sama po tayo dyan. Gusto nila mag-picture. Parang malabo. Pasok kayo, ano? Malabo, masakali. Sabi ko na po kayo pag namin. Pag mo mong kaulain, Pastor, hindi pa luto. Sige, ba? 1, 2, 3, and glory, 1, 2, 3, and Dinitin din ni Pastor mamaya. May padayaw talagang aso. 1, 2, 3, and okay. Salamat po. God bless.